kinasuhan na din sila ni Erwin Tulfo. Oh, kinasuhan na din po, libelo mga kababayan at hindi lang po si Erwin Tulfo mga boss chief Pamuser ang nagkaso dito sa 18 marites na ito. Leila de Lima nagkaso na din po. At pihado po mga kababayan, mabubulok 'tong mga 'to sa kulungan kapagka napatunayan na yung mga, sinasabi nila ay puro paninira lang po. Sabi dito, oh, breaking news, panibagong kaso Senator Erwin Tulfo nagtungo sa Pasay RTC, 'no, upang magsampa ng libel case laban sa ilang miyembro ng 18 bodyguards. Tapos meron pa, nakamata sa kanila ang ICC. Sabi nga ho ni, dating Senador Antonio Trillanes, eh, posible na makasuhan din sila ng obstruction of justice, 'no, ng ICC. Ang tanong po diyan mga kababayan, 'no, ang tanong po diyan mga bossing, saan kaya ikukulong itong mga 18 marites? Sa ICC po kaya, sa The Hague po kaya mga kababayan or sa Pilipinas? Parehas sila ng problema ni Bongo, eh. 'No? Si Bongo may kaso sa Pilipinas, may kaso din sa ICC. Ngayon, aalamin na lang kung saan o, hihintay na lang kung sino yung mauuna at kung sino yung masusunod. Ang ICC ba, pagpapapunta ba sa ICC or yung ikinaso ni dating Senador Antonio Trillanes kay Bongo dito sa Pilipinas. So, kung ako sa kanila, 'no, lalo na yung 18 marites, ICC na lang kayo. Doon na lang kayo sa dahig, 'no? At least malamig pa dun. Hmm. Hindi kagaya ng kulungan sa Pilipinas. Baka maturbo pa yung mga wet packs ninyo, 'no? Baka ay naku, eto mga ano, mga 18 marites, eto ang kahihinatnan ninyo, kung sakali, 'no? Kung sakali, ay hindi, gusto ko 'tong comment ni ano, ni Sweet Revenge, 'no? Sabi ni Sweet Revenge, part 1 bangag. Oo, yan inumpisa nila, pulburon video. Sumunod, nag-part 2 sila, maisog naman, wala din hong nangyari. Part 3, pulboronic, o wala din hong nangyari. Part 4, maleta series, wala din hong nangyayari mga kababayan at yung mga kapwa nila DDS, nawawalan na po ng pag-asa. 'Di ba? O balik tayo dun sa 18 marites, 18 marites. Ganito ang posibleng kahinatnan ninyo. Kapagka napatunayan, 'no, na kayo ay nagsisinungaling at puro paninira lang ang ginagawa niyo kila Erwin Tulfo, siyempre oblo kayo niyan. Ngayon, sa dami ng nagkaso sa inyo, 18 marites. Eto, worst na senaryo na puwedeng mangyari sa inyo ito, may mga asawa kayo. Naku po, pagpasok niyo sa oblo, mga first week, second week, third week, siguro aabot mga 2 buwan, 3 buwan. Dadalaw-dalawin pa kayo ng mga asawa ninyo. Oo, 'no, dadalaw-dalawin pa. Medyo umaasa pa 'yun, na makakalabas kayo, na mabilis yung paglabas ninyo, eh. Pero kapagka umabot ng 2 buwan, 3 buwan, medyo ano na 'yan, medyo natatanggap-tanggap na nila yung, pagpasok niyo sa oblo. Ano po, medyo natatanggap-tanggap na nung mga asawa niyo. Pang-4 na buwan, pang-5 buwan, naghahanap na ng babarurot diyan. Saka 'di ba, hindi, real talk lang ho mga kababayan. Siyempre tao lang tayo, 'di ba? Tao lang tayo. Siyempre nangangailangan din yang mga 'yan, oh, hahanap na 'yan ng mga babarurot sa kanila. Oo, ano, naku po, tapos siguro medyo Ma'am Princess Paris, good night, good morning sa inyo din po, 'no? Tapos medyo makokonsensya, "Hala, nagpabarurot na ako, pupuntahan ka niyan." Dadalawin ka ulit niyan. Ano, tapos ma-e-enjoy, hahanapin na naman yung kung sinong bumarurot sa kanila. Naku po. Tapos ikaw naman diyaan sa oblo, 'di ba, yung asawa mo baka iba na. Paglabas mo iba na asawa niyan, 'no, hindi na ikaw. Ikaw naman binabarurot na ng iba. Diyan naman sa oblo, siyempre mga bago lang kayo diyan. May mga ano diyan, may mga mayor-mayor diyan, 'di ba?
may mga mayor-mayor ho diyan mga kababayan. Ngayon, ikaw naman ang babararutin ng mga mayor diyan. Oh, 'di ba? Ikaw naman ang ano, naku po. Kaya pagpasok niyo diyan, 'no, kung sakali man nanganganib na, magdala kayo ng ano, langis, 'no, para hindi masakit. Sabi ni Blandy Villamor, "Boss Mark, si kumpare na ang binibisita ni wifey, tumatawid na lang pala ng kalsada." Ano ho, mga kababayan? Okey. O ngayon mga Boss Chief Pamuser, ako'y magpapaalam na po 'no, nandito na yung may bisita ako, eh, kasi, um, hihigop lang tayo ng kahit papaano ng, chilled 'no, medyo malamig-lamig na red wine ho mga kababayan. Magpapaalam na ako, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. 18 Martes, yari yung mga asawa niyo pagpasok niyo sa loob. Tsaka yari din kayo, handa niyo yung wet packs niyo sa loob. Dito kay Leandro Lebiste ho mga kababayan. Kasi kumbaga, alisin muna natin yan 18 Marites na yan o yung 18, Barbie na yan. Dito po kay Leandro Lebiste mga kababayan, eh, kumbaga kine-credit niya kay Erwin Tulfo talaga na legit yung Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Kasi po 'di ba ang pakalat ng mga DDS at ang sinasabi ultimo ho ng nanay niya mga kababayan na si Loren Legarda ay sila po ang legit na ano po, na ano paksyon. No, yung si Peter Cayetano, Senate President pa din, si, Loren Legarda, eh, Senate pro tempore pa din 'no, mga kababayan. Ayun, 'di ba? At ang gusto nila, sinasabi nila na ang Senate Blue Ribbon Committee ay nananatili pa din po kay Rodante Marcoleta. Pero etong sinasabi ni Leandro Lebiste, malamang sa alamang kaaayawan ng mga DDS, 'no? Kasi po ang sabi ni Leandro Lebiste, AKA Boy Solar, no? 24 milyones. Lebiste volunteers to assist in Tulfo-led flood control probe. Ayan na nga po mga kababayan. Mukhang nagmamagandang loob po itong si Leandro Lebiste, mga Boss Chief Amoser. Bakit kaya? Ano kaya ang agenda? Ano kaya ang dahilan kung bakit, ayan na naman, nagpapauna na naman itong si Leandro Lebiste? Hindi po kaya para sagipin si Ermat? Ano po? Hindi kaya, vice versa na lang ho mga kababayan. Eh, 'di ba, nung una ano, napangalanan yung kanyang nanay na nakatanggap din ng maleta. Ang gulo ano, mga kababayan. Pero isa lang po ang tingin ko dito, mga Boss Chief Amo Sir. Itong bata na ito, eh, umeepal na naman po upang sa gano'n, mga Boss Chief Amo Sir, yung 24 billion na sinisingil po ng, Department of Energy sa kanya ay matabunan.